ang payo ko sa iyo, ang payo ko lang, walang masama sa tumanggap. Pero mag-isip ka muna ng 10 beses bago ka magpasya. Para wala ka masasagasaan kahit isa. Yun po maganda dyan. Kasi, yun nga, Glyza, ito, nasa Team Kalingap ka, darating ang panahon, makikilala at makikilala ka. At, mayroon darating na kahit papaano tutulong sa'yo. Paunti-unti. Ngayon, mayroon akong isang tanong sa'yo. Ano ba ang gusto mong tulong? Malakihan agad o unti-unti lang? Kung ano lang po yung dumaki. At bakit? Kasi syempre po, di naman po ako pwedeng magsabi na, ay gusto ko po yung marito, ganito, ganyan. Kasi po, syempre, hindi naman po sa akin hindi naman po ako magdidesisyon kung ano ibibigay niyo sa akin. Kung may ibibigay po kayo sa akin, thankful na po ako doon. Maraming salamat na rin po para sa mga ibibigay niyo. Kasi syempre, as for me na lumaki din po sa hirap, parang nakukontento na din po kami sa kung ano yung meron kami, kung ano po nakikita namin. Yun. So, ayaw mo na malaki. Kung may nagbigay, please, thank you din. Yun. Thank you na. Thank you din po. So, kung malaki, Salamat. Salamat. oo, May maliit, salamat. salamat. So, anong gusto mo talaga? Malaki, maliit? Kung ano po yung maibigay. Kung ano yung maibigay. Okay. Tama yun. Halimbawa, bibigyan kita ng kape or gatas. Papipiliin kita. Isang mataas na tasa at malaki. Tapos, isang mataas na tasa, o mag ba yun? Mag. Yun. Bitsil tayo. Ay, bitsil. Hindi. Mahaba na mag. Mahaba na mag, pero maliit siya. Ngayon, meron namang isang mag na mababa lang, pero malaki. Kumbaga, yung laman niya, same lang. Kuya Willie, same lang. Kumbaga, parehas lang yung laman. Parehas. Maiksi lang siya, pero malaki. Ngayon, mataas naman siya na maliit. Parehas gatas yun, or parehas kape. Papipiliin kita. Alin ang pipiliin mo doon sa dalawang yun? Siyempre, isa lang pipiliin. Alin ang pipiliin mo? Yung mataas na maliit o yung mababa na malaki, pero same lang ang laman? Para sa akin po ata, yun na lang po na maliit. Kasi di naman ako masyado nagkakaw. Hindi, kasi ibig ko nga sabihin, same lang siya. Yung maliit na mataas, same lang ang laman at tapos malaki na mababa lang. So alin doon talaga ang pipiliin mo? Alin na napupusuan mo doon? Ano lang pong maliit. Sa maliit talaga. Maliit na mahaba. Ay, matangkad. Malaki. Di, maliit na matangkad. Matangkad. Mataas nga, maliit na mataas. Tapos mababa na malaki. Ay, yun lang mababa. Yung mababa. Na? Alin ba talaga? Alin ba talaga? Alin ba talaga? Yung mababa po. Na malaki. So, pwede. Ano siya doon sa... Ngayon, bakit yun ang napili mo? Na alam mo naman na same lang ang laman niya. Bakit yung mababa na malaki ang napili mo? Kasi kung pipiliin ko rin naman po yung mataas na maliit. Opo, yun nga po. Parang pareho din naman. Kaya doon na lang po ako sa maliit. Ano ba talaga? Yung mababa. Mababa. Okay. Nahirapan siya magpaliwanag. Magpaliwanag. Ito ako naman siya magtanaw. Halimbawa, kagaya lang din yung tinanong ni tatay sa'yo. Pero sa akin, pinakasimple. Alin na mabigat? 1 kilong bulak, 1 kilong pako. Oo. Bulak yung ano? Yung bulak, yung kuton. Yung kuton. 1 kilong kuton o 1 kilong pako? Ang mabigat? Alin ang mabigat doon sa dalawa? Pako daw. Ay, hindi. Pako. Kasi Pako bulak, daw. Yung bulak din. Paano naging? Siya, ano? Tanong kita, bakit naging pako? Kasi yung pako po, parang mabigat na po talaga kahit isa nga lang po kasi mabigat na. Yung bulak po, kahit ilang kilo, hindi mo naman din Pero ang tanong, Parehas siya 1 kilo. ang tanong, parehas ang kilo eh. Alin ang mabigat? Di ba, Kuya Willie? Sige, ulitin mo. Alin ang mabigat? Pinag-isip Yung po ko, Kuya Willie. 1 kilong kuton o yung 1 kilong pako? Alin ang mabigat sa dalawa? Pako na lang. Pako talaga yung mabigat. Paris lang 1 kilo eh. So,
Parehas. Ano siya Kuya Willie? Talagang Tapat siya. tapat siya. Tapat talaga. Kasi hindi niya pa talaga na ano yung isang Nakukuha. kilo. Hindi niya nakukuha yung isang No, kilo. hindi niya nakukuha yung Mas talagang sanay siya sa mahirap talaga. mahirap na sitwasyon. Talagang Yes. yan talaga siya. Kasi pinahirapan niya pa yung sarili niya. Samantala, parehas lang 1 kilo. Kagaya nung ano, kaya ko nasabi Tatay Per, Tatay Papsi, nasanay siya sa hirap. Kagaya nung sinabi niya kailan, yung tinanong mo, unang tanong mo, Mm-mm. alin ang pipiliin mo? Yung mahaba na maliit Na maliit o yung mababa na malaki? malaki. Ang Parehas pinili lang ang niya- laman. Ang pinili niya, mababa. Talagang gusto talaga niya sa mababa. Oo. Nasa Parehas lang din yun sa 1 kilong putol, 1 kilong pako. Ang pinili niya, pako. 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 Ibig sabihin, hindi talaga siya lumulutang. Sanay siya sa baba. Sana, hindi ka magbago. Mahirap ka pa rin. Pero matanong ko, ikaw Kuya Per, baka may gusto kang itanong kay Glass ah. Yung ano, yung Yung wala akong may tanong. wala kang may tanong. Pero yung siguro yung ako ang tinatanong. Oo. may sasagot siguro ako. Kuya Per, may girlfriend ka na. Ano, tatlong sunod kaso puro ano yun, Puro. puro nawala. Puro nawala. Kaya hindi na ako hindi ko na dinagdagan kasi baka masaktan lang ako. Oo. Grabe ka. So ibig sabihin, takot kang masaktan muli. Hindi, kasi tatlo na eh. Tatlo na. Kaya nag-isip na ako. Sabi ko, hindi pa siguro panahon para manligaw ng babae. Manligaw Tatlo na uli. yun eh. Kaya hanggang ganito na edad ko, hindi na ako nanliligaw kasi nasaktan na ako tatlong beses. So ibig sabihin, may plano ka pa rin. May plano ako, pero kung may magkakagusto pa sa akin. Yo. Kasi matanda na ako eh. May edad Ilan na ako. taon ka na ngayon? 52. 52. Bata pa. Lagi. Ilan? 52. Pito. Oo. 7 taon. Lagi mong, pag may nagtanong sa'yo, Kuya Fer, Oh. lagi mong babalik ta rin. Oh. 25. 25. Yan. 25. 25. Si Glyza kasi, ilan taon ka na Glyza? 19. O, di ba? Oh, 25 malapit ka 19. Hindi pa nagkakalayo. Di ba? Konting diferensya lang. Alam mo, Glyza, si Kuya Fer, may sariling asyenda to. May sariling asyenda to sa Iloilo. Siya talaga ay iniikot niya ang buong Pilipinas kasi meron siyang hinahanap. Ako hindi ko rin alam kung ano yung hinahanap niya. At sana Kuya Fer, yung hinahanap mo na yan, matagpuan mo dito sa Dunsol. Di, No. ang una kong hinahanap ngayon eh, kung paano ko mabuo yung sarili ko eh. Yung kulang ka ba? Kulang ako eh. May kulang ka. May tanong ako sa iyo, Tatay Per. Oo. Anong kulang sa iyo? Hindi pa ako tapos sa pag-aaral. Una, hindi ka pa tapos sa pag-aaral. Pero 25 ka pa lang. Hindi. Ito na. 52 na nga ako. Ito. So, kulang talaga. Oo, kulang eh. Ikaw, Glyza, may tanong kita. Anong kulang sa buhay mo? Kulang. Oo. Ay, sa ano? Siguro po sa panahon ngayon, parang, ano ba? Relax mo na, relax. Kasi naano Relax siya ka eh. lang. Nabablanko siya eh. Ako muna tanungin niyo. Glyza. Ako muna tanungin niyo. Sa pag-ibig, ano ang kulang? Huwag muna tayo pumunta sa pag-ibig Oo. kasi ang malalim na yun. Malalim na yan, malalim Ang na yan. pag-ibig kasi, Kuya Winslow, pupunta na yan doon sa magiging Pag-asawa sila na eh. Ibig mag-asawa sabihin na. tayo, Pag-asawa na yung pag-ibig sa pamilya. Pwede. Oo. Oo. Hindi yung pag-ibig sa isang... Ano muna tayo? Dako muna tayo sa pagmamahal. Yeah, May pagmamahal. minamahal ba or may nagmamahal? Oo, Ganon. tama yan. Ganon muna. Sige. May nagmahal na ba sa'yo, Glyza? O may minahal ka na ba? Meron yung family ko. Di, buko doon. Mga ano, parang, Mga moment. Ayan, moment. Mga papi-papi lang. Oo. So, meron na. Meron na. meron. Mm-mm. Dati, meron.
Pero wala. Ano, study phase ba? So nung dati kamo na may minahal ka, may nagmahal sa iyo. Ano yung pwede bang may kwento mo yung konting past? Yung pagkakaiba Oo, nung wala sa kamero. nung mayroon. Yung mga ganon. Nung meron po, parang ka-stress. Ha? Paano mo nasabi? Nakaka-stress pala yun. Kaya Willie. Kaya tama yung desisyon mo tayo Mm-mm. na hindi ka umibig. Oo. Hindi umibig. Baka mapuno ng uban yung tama yung desisyon mo. Kasi ako tay, Oo. ang girlfriend ko 10. 10. 10 ang girlfriend ko. Teka, kay Ate Helen. Oo. Pero pag nalaman nila, break na kami. Break na. Kasi ako lang nakakalam noon. Oo. Sila hindi nila alam. Hindi nalalam yun. Pag nalaman nila, sigurado. Wala na kami. Kaya kailangan, di mo na nila malaman. Yan. Tinatago ko lang yun. Sekreto ko lang yun. Sekreto niya lang. Pero sa totoo, nagkaroon ka ng kumbaga, boyfriend dati. Meron. Yun nga, ulitin natin ano yung pagkakaiba ng may boyfriend or mayroong nanliligaw tsaka wala? Yung totoong nararamdaman. Nung meron po, yun nga po, parang hindi po maganda sa pag-iisip. Kasi syempre, overthink pa. Yung sinasabi po nila. Ano naman po yan? Nararanasan naman po yan ng mga teenage po ngayon. Parang nag-overthink po. Parang nadisturbo siya. Opo. Ganon. Nadisturbo siya na nahahati yung iniisip niya, atensyon niya Atensyon. sa pag-aral tapos doon siya nang liligaw. Kaya pala lalong-lalo na itong ibang mga OFW, nagkakaroon ng parang iniisip kasi siguro pag may boyfriend na iwan dito sa Pilipinas or asawa na mayroon na sa Pilipinas, pwede nga ganun Balisa. balisa. Kaya so ang ibig sabihin dito, Glyza, sa ngayon nakapokus ka sa gusto mong maabot sa iyong pag-aaral. Opo. Oh, very good. So halimbawa, si Kuya Fer manligaw sa iyo. Isang asindero. Halimbawa lang, Kuya Fer, isang asindero. Ngayon nag-aaral ka, marami kang kailangan, maraming kulang sa iyo. Marami kang pangailangan, maraming dapat na itulong sa iyo. Halimbawa, si Kuya Fer TV manligaw sa iyo. Isa siyang asindero, isa siyang mayaman, may kakayahan para maibigay sa iyo yung pangailangan. Ano yung pwede mong maisip para sa kanya? Tatanggapin mo ba yung kanyang... Sa ngayon po kasi talaga, parang wala po talaga sa isip ko yung parang ganyan sana na po magpaligaw o maggawa. Wala po sa ngayon. Parang yun lang po. Parang kung kayo maghintay, mga 10 years. Yun. Yun ang ibig niya sabihin. Kuya Fer, Yun ang ibig niya sabihin, tatay. Kung sasabihin mo halimbawa kay Kalinga Fer, kung kaya mo akong hintayin ng 10 taon o 20 years, ngayon sasabihin sa'yo ni Tatay Fer, kahit 100 years pa, ihintayin ko para sa iyo. yung sagot mo. Ano yung masasabi mo doon, Glyza? Hindi naman po kasi natin nasasabi yung panahon. Saka, siyempre, nag-iiba-iba po yung... Ibig sabihin, umiikot ang mundo. Mundo. Nag-iiba yung pasya. Magaling sumagot. So, sa ngayon, ano yung maipapayo mo sa mga teenager ngayon, ng mga kaidaran mo na? Kagaya mo. Kagaya mo na kumbaga hindi nagiging masaya na kaysa daw walang inspirasyon sa pag-aaral. Ano yung may papayo mo sa kanila? Ano yung may suggest mo sa kanila? Pero bago yan, sa sunod na natin pag-usapan yan. Kasi yung mga OFW dyan, nag-aabang yan sa pagkukwentuhan natin. Okay? Kaya siguro sa sunod pag-usapan ulit natin yan.